Isang magandang paghahanda sa pagtanda, mga kapatid, na doable naman, well, you can make and keep friends. It's the next best thing, or sometimes a better thing than having your own family. Especially if you cannot have your own family, surround yourself with friends. Invest in friendship. Alam niyo naman, ang tunay na friendship, ini-invest ng oras, ng pagod. Pero, lalo pa at wala ka naman sariling pamilya, it's good to invest in friendships. In fact, even if you had a family, kita niyo yung mga babae iniiwan ng asawa, kaninong ngoy sa kanyang mga female friends. I enjoy seeing mga ladies who go to lunch. Ladies who lunch. Mga middle-aged o mga matronic ladies who meet once a week to have lunch, exchange gossip, make kwento, and make fun. Kung kaya nyo naman, gawin nyo yun. Kahit man maliit ang budget nyo, pwede naman kayo mag-lunch sa mga kung ano-ano lang. Pero maganda yung mga kaibigan na mini-maintain kahit pa may anak ka at asawa. Kung minsan, lugi din yung ikinulong mo na lang ang buhay mo sa iyong asawa at mga anak. Tapos biglang hindi naman sila laging loyal to you or nice to you, lugi ka ngayon. Kailangan may friends ka pa rin. Ecclesiastes 4:9-12. Two are better than one, because they have a good return for their labor. If either of them falls down, one can help the other up. But pity anyone who falls and has no one to help them up. Also, if two lie down together, they will keep warm. But how can one keep warm alone? Though one may be overpowered, two can defend themselves. A cord of 3 strands is not quickly broken. Maganda yung pag-explain ni Solomon kung bakit mahalagang may kaibigan. Lagi daw mabuting dalawa kayo kaysa isa lang. Pag natumba yung isa, merong aalalay, may dadampot man lang. At kung meron kayong kalaban, you can watch each other's backs. Mas mahirap gapiin ang may kakampi kaysa nag-iisa lang. So mamuhay tayo, mga kapatid, sa paraan na magkakaroon tayo ng kaibigan at mamimaintain natin ang kaibigan dahil maganda yung ugali natin. Laging mabuting may kaibigan.